Jean po, Ma'am Jean. Yes po. Naikwento niyo na po yung detalye, kayo po. Meron kayong gusto sabing detalye din. Yes po. Okay. So, kayo na po noong May 28. Tama ho ba? Yes po. Tuesday po yun, bandang 11:19. Yes po. Pinikap niya po kayo sa Telos Araneta. Going to Telos McKinley, Makati. Yes po. Okay mga boss, magandang gabi sa inyo. Medyo sariwang-sariwa pa itong ating topic ngayong gabi mga bossing. Minsan nakakaminig to ng kalalamnan, no? Dahil itong issue na ito, kung napanood nyo na ito, meron itong part 1, part 2, and part 3. So, sa mga nakakapanood ng part 1 tsaka yung part 2, ay shoutout sa inyo mga bossing. Alright, so itong video na ito, about ito sa rider ng Move It, okay? Na kiso na pinagbintangan daw siya ng kanyang pasahero na hold-upper. Pero ang totoo ay hindi naman pala siya hold-upper. Pero bago tayo magbigay ng ating opinion, ng ating reaction dito, mga boss, ay kung bago ka pa lang sa aking Facebook page, huwag mong kakalimutan na mag-like at mag-share para tuloy-tuloy tayo sa ating mga ginagawang pagbablog, no, sa paggagawa natin ng mga reaction video. Okay, bago tayo magbigay nating opinion ng ating reaction, ay panuorin muna natin ng buong buo yung kwento ni Move It rider tsaka ng kanyang pasahero. Tara, let's go guys, panoorin natin. Tapos may nag-post na kayo po ay ng hold up. Yes po, sir. Ng inyong pasahero. Yes. Bakit po magsisinungaling yung pasahero? Sir, actually, sir, pinapasinungalingan ko talaga yung paratang sa akin, sir. Kasi sa McKinley Access, yung screw talaga siya pinaba. Yung paratang, Okay, saan niyo po siya pinik up? sa may, Telos Araneta po. Telos Araneta. Oo po. Nakuha niyo po siya bilang isang pasahero Yes, sa magitan ng apps ninyo. Yes po, opo. Okay. So, pinik up niyo siya sa Telos Araneta. Yes po. Matapos siya pick upin sa Telos Araneta, saan niyo po siya dinala? Sa may Telos McKinley Exchange po. Call center agent na ho ba ito? Sabi niya, Sa McKinley ay idinarap niya yung babae. So, ang sabi sa kanya ng pasahero niyang babae, siya daw ay call center agent. Alright, so dito pa lang parang masasabi mo na kasi naglabas ng pahayag itong rider na pinagbintangan siya na hold-upper daw. Okay, kuno, hold-upper daw siya. Pero hindi pa natin alam itong buong kwento mga boss. Kaya mas mabuti na diretsuhin natin yung video, panoorin natin, diretso. Opo, Makati. Anong oras po? bali, nung naisakay ko siya, idol, mga 11:19 po yun, idol. 11:19. Anong araw po? May 28 yun, idol. Now, anong oras po kayo nakarating sa Telos McKinley, Makati? Mga around 11:40 po, mga 11:47 po, mga ganun. 11:40. Nung na-drop off ko po siya. 40 to 47. Opo. Yung pagkakala mo or sinasabi mo ngayon, doon niyo siya dinap off. Opo po, sir. Sa McKinley Exchange po. Mas magandang hapon po, Ma'am Jean. Yes po. Naikwento Okay mga boss, nandiyan na, dumating yung babae. Ang pangalan ng babae ay si Ma'am Gian. Alright, pakinggan natin yung kanyang pahayag, yung kanyang sasabihin dito kay Idol Raffy Tulfo, kung ano yung kanyang sasabihin dito mga bossing. yun na po, yung detalye kayo po. Meron kayong gusto sabing detalye din. Yes po. Okay. So, kayo na po, noong May 28. Tama ho ba? Yes po. Tuesday po yun, bandang 11:19. Yes po. Pinik up niya po kayo sa Telos Araneta. Going to Telos McKinley, Makati. Yes po. Dumating po kayo sa Telos McKinley, Makati. Hindi po. Hindi kayo dumating doon. Hindi niya po ako doon binaba. Saan niyo po kayo binaba? Bali po kasi ang pick up, binaba niya po ako sa may Pasay po. Sa pagitan po siya ng Kabayan Hotel. Tapos po yung katabi po ng Kabayan Hotel, para po siyang may mga yero, which is extension daw po ng Kabayan Hotel na ginagawa. Tapos yung katabi... Okay, so narinig yung sinabi ng babae. Sa makatuwid, ang sabi ng babae ay dinarap off daw siya doon sa Pasay, malapit doon sa motel. So panoorin pa natin at tingnan natin kung sino yung nagsasabi ng katotohanan dito, or nagsisinungaling yung lalaki or nagsisinungaling yung babae, mga bossing. Ito yung part 1 video kay Raffy Tulfo. po nun is Metrobank po. Pero ang usapan niyo po talaga dapat, hatirin ka sa Telos McKinley. Ang booking ko po ay pick up point Telos Araneta. Telos Araneta Cubao to Telos McKinley Exchange. Right.
Kaso, nag-divert po siya. Po. Dinala kayo sa Pasay. Kasi may sinasabi siya po, ma'am, pinabalo niya kayo sa Telos McKinley Makati, mga between 11:40, 11:47, then immediately after that, Yun 1 nga minute po, may daw, nag-booking may daw po nag-booking sa daw. kanya. Ano pong reaksyon niyo doon? Siyempre po nagulat ako kasi hindi ko po alam kung paano po nangyari yun sa end niya. Kaya po sir, ang tinatanong ko ngayon sa iyo, ano ang dahilan? Bakit magsisinungaling si ma'am? Bakit magsisinungaling ang iyong Opo. kliyente? Hindi ko rin alam, sir. Kasi hindi ko naman kilala yung tao na yan, sir. Sa booking lang kami nagkakilala. Nako, Kasi umiyak na yung lalaki. Ako yun ang tama dun. 134 yung pamasahin yun. Nagbayad kayo ng 150. Susuklihan ko pa nga kayo dapat, di ba, ma'am? Tama Tapos, anong sabi nyo? Hindi, kuya, okay na yan. Nagpasalamat pa ako sa inyo, ma'am. Hindi ko akalain gagantuin nyo ako. Paano ako gagawa, ma'am, ng istorya? Sa tingin mo ba, papaspasin ko yung Pasay papunta ron sa panibago kong booking? Ano ko si Superman? Oo, Ma'am, di ako tama nga naman. kwento rito. Okay, ma'am, pakikwento sa amin, siyempre, malalaman niyo po yung ways. Nung hindi niya po kayo binaba sa Telos McKinley, ano po yung inyong naging reaksyon? Ano po yung mga sinabi niyo sa kanya kung meron man? Natatakot po ako kasi po, unang-una, hindi ko po siya ginudge. Nung Ibig sabihin, pinick up po niya. siyempre ma'am. Nako, sablay no? Ang layo ng sagot niya kay Tolfo. Yes po. Dito pa lang, makikita natin na nagsisinungaling tong babae na to, mga boss. Ang Telos McKinley, yung tinatawag- Telos McKinley, Makati po yan. Ano po yung pumasok sa isipan niyo at ano po yung inyong reaksyon at ano po yung sinabi niyo sa kanya? Sabi ko po sa kanya nung una, ibaba niya po ako kung saan man po since lumagpas na po siya and lalakarin ko na lang papunta po dun sa may... Sabi niyo sa kanya? Sabi ko po, kuya, kung hindi mo ko kayang sa drop-off ko, ibaba mo na lang ako kahit saan dyan, tapos ako na lang papunta dun po sa drop-off point ko po dapat. May sinasabi ba siya kung bakit hindi kanya dinadrop off dun sa... Ang tangi niya lang pong sinasabi from the moment na hindi po siya nag-turn left, tapos dumiretso po siya, ang lagi niya lang pong sinasabi sasamahan ko lang daw po siya. May pupuntahan daw po siya, sasamahan ko lang daw po siya, saglit lang naman daw po. Nako, mukhang malabo tong sinasabi ng babae, no? Yung first time kong mag-movie. So, hindi ko po akalain na ganun po yung mangyayari po that night. Kasi ko lang po, papasok lang naman po ako sa trabaho Ilang minuto po mula McKinley, Makati hanggang doon po sa Pasay? Ilang minuto niya kayo parang, if I can use the word na biniyahe po. biniyahe? Mula doon sa iyong actual destination? That time po, hindi ko po siya ma-estimate kasi wala na pong nun masyadong sasakyan since medyo late na. And yung takbo po ng pagdadrive niya, iba po sa pagdadrive niya from the moment na pinick up niya ako sa Cubao. Okay. Wala ho ba kayong dinadaan ng mga lugar, mataong lugar? O... Wala po kasi gabi na po siya, like madaling araw na po, 12 na po siya. So, walang kayong nadaan ng mga tao na pwede mong sigawan ng tulong-tulong? Pag nasa ganung kung ako po yan, hindi na po kita iniwalin kasi nagkaanak na tayo. Ganyan. Parang, Ate naman, ang galing mong gumawa ng drama. Ang galing mong gumawa talaga ng drama. Believe na ako sa'yo, ate. So, okay. Kumbaga, hindi tama yung binigay niya sa yung serbisyo, yung natanggap mong service, kaya sama mo ng loob. Ayun, nakagawa ka ng ganitong klaseng kwento. Tama? Pero alam niyo, ma'am, sinira yung buhay niya. Tama. Next time, ma'am, huwag mo gawin yan. Kasi... O ngayon, pinagalitan siya ni Idol, oh. Magkapalo ko dito. Dahil napaya siya, nasira na yung buhay niya, wala nang kukuha pa sa kanya. Mga pasahero. Also, the truth will prevail kasi may mga testigo naman po. May mga sinasabi sa mga security guard. Kaya namin kunin yung buti nag-amin kami. Paano? Hindi na mangyayari. May mga tao ma-depress. Papakamatay yun. bali yung na-feel po niya na ganun, kaya po siya nag-post. Na-feel ko po siya, kaya yun, medyo na po ako na... Tama ba? Opo, kasi nabalitaan ko po na pinapaalis na daw po ata sila nung sa tinitirahan po niya dahil nga daw po dito. Ay, sus. Akalain nyo? Sabi po ni... May pamilya po siya. Ayun po, ang sabi po kasi niya, Tatlo anak. ang sabi, isang 11, 5 years old and 1 year old po. Pagbalita ko, balak pa natin siya suspendihin muna. Oh my God. Akalain nyo, suspended pa sa trabaho itong lalaki
ng dahil sa lintik na kabalastugan nitong babae na ito. Di ba? Ano sa puso nito? Sinungaling tong babae na to eh. Si Mrs. Buntis pa yung asawa. 3 ang anak ng lalaki. Tapos papaalisin sa bahay dahil nga sa issue na ito. Ay, grabe mga boss. Alam nyo, kung ganitong klaseng babae lang ang sisira sa reputasyon ko, ay hindi ko mapapatawad to mga boss. Hindi ko mapapatawad to, promise. Dahil kung, for me, para sa akin lang, kung ako ang gagawa ng kwento nitong babae na ito, na kunwari na ako ay nag-hold up, hindi ko pa patatawarin to mga boss. Sasampahan ko ng kaso to, mabulok ka sa kulungan, sinira mo yung aking pagkatao, ginawan mo ako ng kahihiyan, di ba? Sandimakmak na kaso ang ipapatong ko sa'yo para mabulok ka sa kulungan. Bakit? Gumawa ka ng kwento, gumawa ka ng istorya na kunwari na na-hold up ka, na hindi ka naman na-hold up. Well, kung ikaw ay ayaw mong mabastos sa kalsada habang nagmamaniho yung isang driver. Normal lang sa mga driver yung mga nagtatatanong-tanong. Pero kung kayong mga passenger na nag-o-open kayo ng inyong mga about sa inyong life, ay dapat hindi nyo yung ginagawa. Kasi kaming mga driver, normal lang naman nagtatanong kami. Walang mali siya doon. Hanggat hindi ka namang hinihipuan, hindi ka ginagalaw, hindi ka nire-rape, hindi ka naman hino-hold up, walang problema doon. Walang pambabastos na nangyayari doon. Okay? So, ito, halatang-halata naman. Ikaw, ate, yung ginawa mong pahayag, yung ginawa mong pinagsasabi mo dyan, yung pinagsasabi mo kay Rafi Tulfo, yung doon sa part 1 video mo na pinaninindigan mo pa na ikaw ay tama, na hindi ka nagsisinungaling, at ang lakas ng loob mo pa na makipag-lie detector test. Tapos dito sa part 2 video na ito, ikaw ay umatras. Di ba? Hindi ko pa napapanood yung part 3 video, pero dito, hindi pa nga natatapos itong part 2 video na to ni Idol Rafi Tulfo sa kanyang YouTube, ay nangangalahati pa lang ito, Pero napatunayan ko na ikaw, ate, ay may mali dito. Gumawa ka ng kwento, siguro baka kailangan mo ng pera, baka nagigipit ka, pati yung reputasyon ng tao, sisirain mo nang walang ka kwenta-kwenta. Di ba? Tama yung sabi ni Idol Rafi Tulfo, paano kung nagbigti, nagpakamatay, na-depress, di ba? Kasi nga, yung ginawa mo ay hindi tama, maling-mali yun. Kahit saan ka, di ba? Napakababaeng tao mo, sisiraan mo yung isang tao, yung isang lalaki, yung padre pamilya na naghahanap buhay, nagdadrive. Di ba? Marangal na trabaho yun. Alright, di ba? Buntis pa yung asawa, 3 anak. Nangungupahan, papaalisin sa bahay dahil sa issue, dahil sa iyo. Buisit ka, ate. Alam mo, hindi ko natatapusin tong video na to. Siguro, kung sino man yung makakapanood ng aking reaction video nito, mga busing, pagpaumanin nyo na, hindi ko talaga nagustuhan itong video nito. Kala ko matatapos ko yung part 2 hanggang part 3. Pero hindi ko natatapusin. Dahil malinaw na malinaw, clearly talaga mga boss, na itong babae, ubod ng kasinungalingan. Sana, dito kay kuya, yung rider, sana hindi niya patawarin Kung ako sa kanya, sampahan ko ng kaso to nang mabulok sa kulungan to. Cyber libel to, sinira niya yung buong pagkatao ko. Di ba? Sasampahan ko ng kaso to. Hindi ko natatapusin yung video mga boss, hanggang dito lang yung aking reaction. Malinaw naman na itong babae na ito ay wala talagang walang sinabing katotohanan. Lahat gawa-gawa niya yung kwento. 'Di ba? Kasi kung ikaw ang driver, ito explain ko lang sa inyo For example, ako ang driver ng Mobet. Nagda-drive ako. Normal lang yung nagtatanong ako, ate, may boyfriend na po ba kayo? May asawa na po ba kayo? 'Di ba? Hindi ko naman malalaman ang life mo kung hindi mo ako sasagutin, 'di ba? Siguro kung hindi ka naman talaga mag-o-open sa akin, sa driver, hindi ka magkukwento ng buhay mo, hindi ko malalaman buhay mo. Normal lang kasi, nakikipagkwentuhan ka, nagre-response ka. Kaya, normal yon, di ba? Sa isang driver kasi, kailangan din namin ng minsan may kausap kami habang nagda-drive kami.
Kasi boring naman masyado kapag wala kaming kausap. Hindi kami di ba? Minsan na inaantok. Mas maganda rin kahit paminsan-minsan yung nagbibiro. Pero dapat, paalala ko lang sa lahat ng mga driver, yung marapat na pakikipag-usap lamang. Alright? Walang halong pangbabastos, walang halong pangmamamanyak, walang halong illegal na gawain, di ba? Yung pang-hold up, wala dapat ganun. So, shout out sa iyo, ate. Kung nabigyan kita ng reaction video sa gabing ito, ay hindi talaga dapat ikaw. Mali. Dapat sa'yo kasuhan. Mabulok ka sana sa kulungan. Yun lang. That's it, my video. Thank you for watching. Please, share this video. God bless everyone.